May paoras kabalen. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng One Media TV 44 Pampanga, magyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap nganing Biyernes, May 10, 2024. Yako po ibeniginto at iti ing News Force Pampanga. Bang mabawas ang mabayat at trapiko ng city proper ng siyudad Mabalacat, alternatibong dalan in binuklat keti, yapi ng ekstensyon ng Clark Mabalacat Angeles Road o Simar, Apalwalking, Barangay San Joaquin. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. Maya pabalita aking publiko, lakwas na kareng motoristang magbiyahi iba't Clark papuntang Mabalacat o kaya naman vice versa. Nginingabak ng Biyernes, May 10, formal na nang binuklating extension ng Clark Mabalacat Angeles Road o CMAR papunta king Barangay San Joaquin Mabalacat, Palwal king MacArthur Highway. Kaya kalayo ning pamamuklat ng alternatibong ruta, ing mabawas, ing mabayat at trapiko king city proper nung nukarin yung palengke. Many muna king opisyal na pamamuklat ng Extension Road, din na Mayor Crisostomo Garbo, Presidente at CEO Attorney Agnes VST de Valadera, ng Clark Development Corporation o CDC, Board Member Benny Hoxon, reng opisyalis iba't kay Department of Public Works and Highways o DPWH, at reng Barangay Kapitan ng Poblasyon ng Pong San Joaquin. Yung objective natin dito sa ano na yon, yung ginawa na daan na yon, yung ating pinasanayan, unang-una para sa mga workers dito sa Clark na. And number two, yung mga commuters natin coming from the north na dumadaan sa ating Manila North Road ang tinatawag dyan yung MacArthur Highway. Dahil nga ngayon, yung mga light vehicles going to Clark, they can pass through San Joaquin na lang. And ang solusyon kasi sa traffic, kailangan i-spread mo yung mga dinadaanan, hindi lang iisa. Atin niyang 1.59 na kilometro in kabaning Extension Road, Tuklo. King dinala na milyong pesos yung pondo ng Phase 1, kabang 33 milyong pesos naman king Phase 2. Ing City Government ng Mabalacat, ing megsilbing Project Coordinator, banga siguradong makumpleto ya ing CMAR Extension. During our dry run, nakita na namin yung medyo nakaresolba ng malaki sa ating mga commuters going to Clark. Kasi ang sinasabi namin, right now, yung sumasakay ng mga public commuters natin na sasakyan, medyo madali na rin yung pagano nila dyan, yung pagdating nila dun sa Mabalacat Gate. Papasalamat ako una sa DPWH, no? At with Congressman John Lasatin and also the CDC leadership in supporting us yung kung paano natin matutulungan yung mga affected. Badwang 2017, inyang mibuklat yung original na CMAR ang maulagang parti ng transportasyon, Amanuglong King Clark at Mabalacat. Samantala, belita na namang Mayor Garbo, ing bayong dalan ay ibuklat ngening Oktubre. Until October, we can open up yung yung Santa Ines at Lobola Connector Road. Yung dito sa may eastern portion natin, yung paglabas mo ng Santa Ines Toll Plaza, you can go directly na. Hindi ka na liliko to the left going to the intersection. Again, if you will be going to Bamban and other municipalities in the north. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maragul kanuing papel na rin taxpayers karasking pamagduang social services kareng Angeleños. Yaning pepasyag ng Mayor Pogi Lasatin, kayaglaning gena pa na Taxpayers Recognition Night. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Kinilala na lang ng city government ng Angeles City king pamanimuna ng Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. reng top
30 taxpayers ang maraguling kontribusyon king pamanatad social services kareng memalen. Gera pa ning pamamia rekognasyon kareti keti king Grand Palazzo Royal king Ciudad Angeles inyang milabas sa May 9. Megsilbing guest of honor and speaker king programa idating presidente at ngayon ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ing metong kareng tuturing nga inspirasyon ng Mayor Lazatin karas king serbisyo publiko. Manwalay Mayor Lazatin na dapat di na nustong pamagkilala ing gagawan dareng negosyante ang mamayad ustong tax. Maragul kano ing ambag ning tax sa babayad dareti king revenue ning city government ayang gagamitan para kareng maulagang social services. Actually, ila pong mamayad karang kaya katamang buwis kaya namin po rin pamiyatamong basic services karela karang kaya katang memalen. Many ba't po mo rin karang kaya katamang taxpayer yan. Tinanggap lang plaki ning rekognasyon reng top 30 taxpayers lalam ning kategorya ning sole proprietorship corporation ang pong real property tax o RPT. Binida na mo naman ng alkalde na pauli na rin takba nga patupad ng city government balaw sa matas in collection na rin local revenue sources king 68 milyong pesos para king real property tax at migit king 206 milyong pesos naman king collection ng business tax. Ay opo, maragula po kita sing kaya katamong tax. Sabi Kevin po nandin, 68 million po king kaya katamong RPT, 206 million naman po king kaya katamong business tax ing mitas tamo. Reti naman reng ni parangalan king Taxpayers Recognition Night. Samantala, maswelo naman ng SM Supermalls ang kinilala bilang manimunang real property taxpayer. Of course po, priority mi po talaga keng SM na supportive tamo po keng city government and very kay tamo po, very strict tamo keng pamamayad tamong tax at pag-comply tamo. Tinanggap yan namang galaling Converge Information and Communications Technology Incorporated, ang manimunang taxpayer king corporation category. Samantala, atsula naman king kaganapan din na Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, reng miyembro ng Angeles City Council, Chief Advisor IC Calaguas, Executive Assistant for Reyna Manuel at reng department heads ang pong pamuntok na reng opisina. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Matagumpeneng kumpleto ng Pampanga Press Club o PPC ing karelang Basic Journalism Training Program ngening Banua bilang parte ng selebrasyon para kay 75th anniversary ng aguman dareng talapamalita. Ay ng istorya ng Tricia Rosado. Matagumpene nga kumpleto ning Pampanga Press Club o PPC ing mabilog a Basic Journalism Training Program para ngening Banwa bilang parte ning selebrasyon ning 75th founding anniversary ning Amanuang Aguman dareng talapamalita. Ngening Biyernes, May 10, dinakaya ing workshop king editorial and column writing a penimunan dari PPC President Noel Tolabot at Executive Vice President Minerva Zamora Arceo. Kawani Kareti, minuna nala namang miyampang training karasking pamanyulat balita, pamanyulat headline, copywriting, copy editing, feature writing, ampang photography classes, apemuntukanda naman ring miyembro ning press club. Tuklula king migit adwang dalan at 50 estudyante ang magsilbi bilang campus writers, kaya bereng advisors iba't ka ring eskwela king Pampanga ring may kinabang king training. Kasanmetong king PPC Basic Journalism Training Program 2024 ing Department of Education ang po ing Royce Hotel and Casino. Ako po, Patricia Cruzado para King News Force Pampanga, balitang tutu king balen susuyo. Atin po mga paling balita king pa magbalik ng News Force Pampanga.
Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Karempang litrato, siguradong mga patakam na ka. Silipan tayo yung solo food exhibit ng photographer at visual storyteller Gerald Gloton. King selebrasyoning Manyaman Festival ay ning report ng Patricia Mamangon. Kareng litrato pa mo, talaga namang mga patakam na ka. Retireng pictures o litratong kwa ning visual storyteller ay Gerald Gloton, ang makahilera king capital town ning Mega World, king Ciudad San Fernando, bilang parte ning selebrasyon ning Manyaman Festival inyang Huwebes, May 9. Akit king solo exhibit ng Gloton, reng kalutong pamangan, iba't kareng niyayaliwang Balen at Ciudad king Pampanga. Patuloy po nating sinusulong na maging opisyal na culinary capital o culinary heartland yung ating probinsya ng Pampanga. At syempre po, isa po ito sa naging advocacy ako. Simula pa noong actually high school pala ako, talagang foodie na ako. So bukod sa pagiging isang foodie, ina-explore ko din yung mga culture natin dito sa ating probinsya. Agpangking photographer, sasalamin kanu king kayang koleksyon ning letrato ing mabanding kultura dareng Kapampangan, partikular na reng pima mananaluto o heirloom recipe ay iba't pa kareng matwata mo. Number one po na ginagawa natin is nakikibagay tayo mismo dun sa mga artisan, sa mga chef, even sa mga tourism officer na nag-advocate at kumbaga patuloy na pinapreserve yung culinary excellence po natin. So, from there po, kumbaga, kinukwento din nila sa amin na habang nagsushoot kami kung paano nabubuo, like yung ating mga chef nila, si Aching Lilian, di ba? Pag nagluluto siya, nagkakwento siya. So, from there, napupulot din namin yung mga kwento, yung mga history na isinishare din namin kalaunan sa ating mga netizens. Kareng litrato ng Gloton, alimu ing nyaman ing akakit ning mata, bagkus, reng kwento at storya king gulot da reng katakam-takam mapamangan. Lahat po ng ating mga outputs ay beyond visual stories ay meron, kumbaga may backstory po itong mga to. Kaya isa po sa mga patuloy po nating sinusulong is ma-promote dahil nga napakalakas ng influence ng social media sa atin po, lalo na dito sa Pilipinas, sa Pampanga. Isang share mo lang talagang marami ng ma-reach yung ating mga photos, lalo na itong mga kalutong Kapampangan natin na talaga namang binabalik-balikan ng mga ating mga kabalin at dinadayo ng ating mga turista. Kasad metong nalang Gloton, kreng mamuntukan king Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga o ACTOP at reng local artisans, chefs, tourism officers, anya may buuyeng koleksyon na rin kayang letrato king exhibit. Sa lukuyan niyang Magobre Gloton, king Provincial Information Office ng Pampanga. Sumasumangid na laman reng tatanggapan na national at international awards. Kabilang na ning BPI Photography Competition, champion ning Grid Travel Series Photo Essay, Best Southeast Asian Entry king Kuala Lumpur Photography Awards at gold medalist king International Photography Awards. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan
Hilob ning 24 oras ay ning weather report ng Abby Meneses. Mamapektuya bandang extreme northern Luzon ing frontal system, kabang ing easterly so angin manibatan king dagat Pasipiko ing mamapekto naman king dakala parte ning Luzon anya malisangan at mapaling panahon pamurin ing panandaman. Bandang east of Mindanao at iniyang amo monitoring pag-asang intertropical convergence zone pero eya pa makaapekto king bansa. Alang weather disturbance luwal at kilob ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugar, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan dareng numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Ayal benyo lang yaning Biyernes, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po Ibeni Ginto at ini ing News Force Pampanga. Malitang tutu, King Balen, Susuy. Bilang nagkakaisang pagsisikap na harapin ang patuloy na problema ng mababang pressure ng tubig at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng ating syudad, ang lokal na pamahalaan po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Mayor Vilma Balia Caluwag, kasama ang mga pangunahing leader mula sa City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation ay nagsagawa ng mahalagang pagpupulong. Ang pag-aapura po natin na pag-usapan at harapin ang problema sa tubig ay may kinalaman sa kasalukuyang krisis sa tubig sa bansa na pinalala pa ng El Nino at global warming. Bagamat mas mabuti ang kalagayan natin kumpara sa iba pang apektadong lugar sa ating bansa, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi natin maaaring baliwalain ang nagbabadyang krisis sa tubig na unti-unti na rin nating nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga agarang solusyon ay mahalaga upang pigilan ang paglalapa ng sitwasyon. Masinsinang tinalakay namin ang septage treatment plant, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng sanitasyon at kalusugan ng publiko. Natutuwa po tayo sa ipinakitang malasakit ng CSFWD na handang kumilos upang tugunan ang mga hamong ito. Ang atin pong inaasahan mula sa Prime Water ay malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi natin sa kanila na tuparin nila ang kanilang pangako at aktibong pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga kinailangang estratehiya upang palakasin ang pressure ng tubig at palawakin ang source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Ang kanilang kooperasyon ay atin inaasahan sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan po natin ang hakbang ng CSFWD na repasuhin ang JVA o Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Mahalaga na ang lahat ng stipulasyon, kabilang na ang mga tungkol sa pre-termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan, ay matugunan ng Prime Water. Ang pagtitiyak na ito ay dapat nilang ipatupad ng walang pasubali sapagkat ito ay kanilang moral at sibikong tungkulin sa mga mamamayan ng siyudad ng San Fernando.
ang pagdalo ng mga opisyales ng CSFWD, ang Vice-Presidente para sa operasyon ng PWIC at ilang department heads ng LGU sa pagpupulong ay nagpapatibay sa pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at estableng supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.